Okay. God's morning, mga kapatid. Today is Thursday. Ano po? Ngayon po ay September 18 na. At kumakalimbang na ang Ber. No? Nagsabihin, malapit na ang Kapaskuhan. At ngayon po, tayo ay dadako sa talata natin mula dito sa Galatians 3:28. At ito po ay pamagatan nating Christ's new creation, where earthly categories collapse. No? Ano nga ba ito? At ating tunguhan po ang paksang ito mula po dito sa Galatians 3:28. Atin pong pang-usapan ito. At tayo po ay mag-aral na matuto, no? Ng sabay-sabay. At muli sa ating pag-aaral ng talata, tayo po ay sasamahan ng aking partner para sa pagbabasa at pangunahan tayo sa pananalangin. God's morning muli mga kapatid. Tayo po ay babasa ngayon sa Galatians 3 verse 28. Ngayon, wala nang pagkakaiba ang Hudyo sa hindi Hudyo, ang alipin sa malaya, ang lalaki sa babae. Kayong lahat ay iisa dahil kayo'y na kay Kristo na. Amen. Tayo po ay manalangin. Panginoon naming Ama, O Lord, maraming salamat po. Tinataas ka po namin, Panginoon, sa pinakamataas na kalagayan, Panginoon. Ikaw po ang aming sinasamba, Panginoon, kinalulugdan, Panginoon. At ikaw, sa inyo din po namin iniaalay ang aming buhay, Panginoon. Ikaw po ang manguna, pangunahan mo po ang bawat isa sa amin. I-guide mo po kami, Panginoon. At sa ganoon, Panginoon, ay maging maayos ang aming maghapon ngayon. At sa aming mapag-aaralan ngayong araw na ito, Panginoon, maraming salamat po sa Holy Spirit na pinagkakaloob mo sa amin, sa aming karunungan, Panginoon, sa knowledge at wisdom na ibinibigay mo sa bawat isa sa amin upang maunawaan namin, maintindihan namin, at tumimo sa puso namin itong mga salitang aming pag-aaralan ngayong umagang ito. Maraming salamat po sa patuloy na pagmamahal na pinagkakaloob mo sa bawat Amen. isa sa amin. At ang lahat po ng ito ay aming ipinapanalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Okay. Ayan ng Diyos. At ngayon po ay dito sa ating dagdagan ko lang ang liwanag na rin. Yan. Malinaw na. Okay. So sabi nga po dito sa ating talata ay bago po tayo tuluyang lumalim dito sa ating pag-aaral na ito sa Galatians 3:28 ay siguro ay importante po na maintindihan natin bakit nga ba isinulat ito ni Apostol Pablo. Bakit nga ba sinabi niya ito na there's no, sabi dun sa Amplified Version, there is no, sabi nga, now distinction in regard to salvation, neither Jew nor Greek. There is neither slave nor free. There is neither male nor female. For you are all one in Christ Jesus. No one can claim on spiritual superiority. Bakit ho nga ba? Bakit nga po ba sinabi ito? Imaginein po natin, may isang statement na nagle-level out ng lahat ng tao. Jew or Gentile, slave or free, male or female. Grabe, di po ba? Pero bakit kailangan ni Pablo sabihin to? Yun po ang tanong doon. Kasi imagine natin, ang custom po by the time at even up to now ng mga nasa Middle East ay hindi binibilang yung mga babae. Parang baliwala by the time. Pero ngayon, nagbabago-bago na ng kauntian. Pero ano nga po pa ang pangyayari sa mga churches sa Galatia by the time? Explore po natin ito. The church in Galatia, yung churches po doon sa Galatia ay mga grupo ng mga Christian. Mga Kristiyano po sila, they are believer. Sa iba't ibang cities, sa probinsya ng Galatia.
At ito pong Galatia ngayon, yun po yung tinatawag na Turkey. Karamihan po sa kanila ay mga Gentiles o ibig sabihin po hindi po Hudyo, hindi Israelita, o hindi galing sa Israel, at na naging believers ng ating Panginoong Hesus, At ito pong mga Judaizer, ay sabi nga, problema noon, may mga dumating na mga teachers na tinatawag na Judaizer, Itong mga Judaizer na ito, sila yung mga Jew na tagapagturo na nagsasabi na kailangan pa rin sundin ng mga Gentiles yung Jewish laws, like yung circumcision, para maligtas. At dito, binigyan po ng linaw ni Apostol Pablo. Sabi nga po nila, believing in Jesus is not enough, sabi ng mga Judaizer, pero sumagot po dito si Paul. Sabi ni Apostol Pablo, sobrang sabihin na po natin, medyo nagkainitan at nagalit po dito si Apostol Pablo. Kasi nga, para sa kanya, binabaliwala nila yung grasya ng ating Panginoong Hesus. Baga sabihin ay parang sila ay nagkikreate pa rin po ng panibagong batas. Kaya nga po, Paul wrote the letter to Galatians para ipagtanggol yung gospel na tinanggap nila na salvation is by grace through faith in Jesus Christ alone. Ibig sabihin sa pamamagitan lang ng ating Panginoong Kristo, hindi dahil sa paggawa ng mga batas. Kaya nga po, yun po ang isang bagay na nililinaw po ni Apostol Pablo. The issue of identity, kaya nga po dito sinabi ni Apostol Pablo na yung Galatians 3:28 ay kasi gusto po niyang linawin at ipakita na kay Kristo wala nang basihan yung mga dating identities na nagdi-divide sa mga tao. Sapat si Kristo na sundin natin ang kanyang gawi, ang kanyang laws, ang kanyang patnubay. Hindi na importante yung mga culture na sinasabi dito na Jewish ka ba o Gentile. Hindi na ho. Ang importante ay kung ikaw ay na kay Kristo. And that is His goal. Ikaw ba'y talaga na kay Kristo? Kasi nga po kung sinusunod mo si Kristo, sinusunod mo yung kanyang mga utos. This is the promise of Abraham. Makikita po natin dito sa chapter 3 at bago pa yung 28 pag binasa natin, yan po yung sinasabi niya na nag-e-emphasize na si Pablo dito po ina-emphasize po ni Apostol Pablo na yung promise ng ating Panginoong Diyos kay Abraham ay natupad sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus because of Jesus Christ. Lahat ng naniniwala sa ating Panginoong Hesus ay anak ni Abraham. Regardless kung Jewish ka o Jewish sila o hindi. Sa lahat tayo po ay heirs o tagapagmana ng promise na yon. Lahat tayo tagapagmana ng promise na yon. So, in essence, Galatians 3:28 is not just nice sounding verse about equality. Hindi ho yun para lang magandang pakinggan o para lang sabihin natin na okay, yun yun. Tandaan po natin, it's a powerful statement that challenges us the very foundation of division and exclusion. Kaya nga po sa buhay natin, hindi po tayo dapat naglalagay ng boundary sa mga tao na gustong lumapit sa ating Panginoon Jesucristo. Amen? Kasi marami pong churches, pag hindi, nakagalit mo yung pastor, nakagalit mo yung isang member, hindi ka na pwedeng pumasok sa church na yan. And that is wrong. That is wrong. Very wrong. Bakit? We all need Christ. That's the bottom line. We all need Christ. And only Christ, only the Holy Spirit ang kailangan magbago. Now, kung yan taong yan, sabihin natin, ay talagang magiging simula ng gulo sa church, ibang usapan po yon. It's a reminder that Christ, sabi nga, that in Christ, that we are all part of one family, united by the grace and love. Yan po yung simbolo ng isang church. Regardless, lahat tayo on process, lahat tayo ay ginagamot ng ating Panginoon Diyos. Lahat tayo ay binabago ng Panginoon Diyos. Lahat tayo ay tinuturuan ng banal na Espiritu sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo. It's a reminder that Christ, sabi nga, we are all part of one family, united by grace and love.
Kaya nga po dito sa Galatians 3:28, it's a super powerful, no? Na mapakita natin who influence you. Again, babalik ulit tayo doon. Who influences you? No, ang influences mo ba ay doon sa spiritual attack, no? Kaya mo ba yung pinagdadaanan dahil nadali ka ng emosyon, dahil nasanggi ang ego mo, o dahil sa jealousy, no? May mas maganda siyang bagay na wala ka. It's an attack of the enemy, mga kapatid. It's not, hindi natin yan kailanman. This separation from other believers ay hindi po kailanman magbibigay ng healthy mind, healthy heart, healthy life in your life. Lagi natin tandaan, if you divide yourself to fellow believers because inaakala mo mas magaling ka, mas mabuti ka, you are wrong. You are wrong. Romans 23 says, no one is perfect. Only Christ. It basically tells us that Christ, yung mga distinctions natin dito sa lupa, like race, ano man ang lahi mo, social status mo, abogado ka man, doktor ka man, engineer ka man, arkitekto ka man, o simpleng mamamayan, pantay-pantay tayo sa Diyos. Ano man ang gender mo. Man and female. Bata ka man. Sabihin nakatatanda. Mga kapatid, hindi sila yung defining factor ng spiritual standing natin. Sige, basahin po natin yan. Pero isama natin yung hanggang 23. Romans 3 verse 22 hanggang 23. Tapos pupunta tayo sa 1 Corinthians 12 verse 13. Ang tao ay tinuturing ng Diyos na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. At walang pinapaboran ang Diyos, kaya ang sinumang sumasampalataya kay Hesukristo ay tinuturing niyang matuwid. 23. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi naging karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Amen. Tapos yung isa ay 1 Corinthians 12 verse 13. Yes, Corinthians 12. Chapter 12 verse 13. Yan. Tayong lahat, Hudyo man o Hintil, alipin o malaya, ay babautismuhan sa iisang espiritu upang maging isang katawan. At iisang espiritu rin ang tinatanggap nating lahat. Amen. So yan yun. Ang baptism in the Holy Spirit, yan yung once na tayo nagsasama-sama sa Panginoon, no, nagpe-fellowship, nananalangin, nagpupuri, na may pagmamahal, that is the baptism of the Holy Spirit. Yung nararanasan natin yung presensya ng Panginoon, nagagawa natin, natatanggap natin yung kanyang gift, na i-exercise natin yung gift ng binigay sa atin ng Panginoon, prophecy, faith, discernment, knowledge, wisdom, speaking in tongues, interpretation, and gift of healing, gift of faith. Yan po yung mga yan. And that's how we do it. Ibig sabihin, pantay-pantay tayo sa paningin ng Diyos dahil sa ating Panginoong Hesus. Sabi nga doon sa unang bahagi ng talata, di ba? Gamitin ko lang po yung Amplified Version. There is neither Jew nor Greek. Linawin po natin. Noong panahon na yun, si Apostol Pablo, malaki yung difference between Jews and Gentiles, non-Jews. No? Jews thought they were better because of the law. No? Yan po yung kaisipan kasi ng mga Hudyo, ng mga Israelita. Kasi sa kanila ibinigay yung tablet, no? Yung 10 utos ng Diyos. Pero hindi nila na-exercise. Ngayon, makikita na lang natin is replica. No? Kasi wala na doon. No? It means na ang ating Panginoong Jesucristo, He is true to His word. No? Kaya nga po, nagkaroon ng new covenant. That is the new covenant. Kasi, why? Because Jesus Christ fulfilled the law. Pero, sabi dito, hindi na importante kung Jewish ka or hindi pagdating sa salvation. No? Doon sa binasa natin, doon sa
sa verse 22, no? Pareho tayong tinanggap sa grasya ng ating Panginoon Jesucristo because of His grace. Dito, sinasabi na yung righteous o yung pagiging matuwid na galing sa Diyos ay sabi nga po ay binibigay sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa ating Panginoong Hesus. At walang pinili. Walang pinipili po dyan. Ano ka pa man, ano pa man katayuan mo, maging Hudyo ka man o Hintil, basta't sumasampalataya ka sa ating Panginoong Hesus, tatanggapin. Tatanggapin ka. Kahit dati kang kriminal, yes. Basta gusto mo manampalataya sa Panginoon. Basta gusto mong baguhin ka ng Diyos, tatanggapin ka. Kahit gaano pang kasalanan mo, yes, tatanggapin ka. Dahil yan ay paanyaya ng Diyos. Imagine natin, di ba? Dalawa yung kasama ng Panginoon, parehas magnanakaw, no? Si Dimas at saka si Hestas, no? Pero mayroon difference yung dalawa. Yung isa tumanggap, yung isa pinagdudahan ng ating Panginoong Hesus. Kaya po napakahalaga niyan. Sabi doon, neither slave nor free, no? Sabi nga, may social hierarchy noon. Slaves were considered property, not people. Pag ikaw ay slave, by that time, abay kinakailangan maglingkod ka hanggang sa napagkasunduan. But in Christ, yung pagkaalipin o pagiging malaya, walang bearing sa value. Sa value natin sa mata ng ating Panginoong Diyos. There's no bearing at all. We are all free in Christ. Lahat tayo ay malaya. Kung tinanggap mo ating Panginoong Jesucristo, you're free indeed. Sabi nga, neither male nor female. In the ancient times, women didn't have the same rights as men. Pero dito sinasabi na equal ang men and women sa spiritual sense. Pareho po tayong may access sa Diyos and pareho tayong may gifts and callings. Yan po yung lagi natin tatandaan. Dahil when you receive Jesus Christ, the Holy Spirit worked with us. Sabi ng Panginoon, iiwanan niya sa atin. And the Holy Spirit, there is the gifts and there is calling. And there is, sabi nga, there is fruit. Makikita natin. Sabi doon, for you all are in one in Christ Jesus. Ito po yung pinaka-point. Dahil dito, ang ating Panginoon Jesus ay naging isa tayo. Sabi nga, yung mga differences natin, hindi na nagdi-divide sa atin. We are all united as the body of Christ. Okay, so dito, siguro sa yugtong ito, nais kong hilingin ang isang bagay for clarifying misconception. Hindi ibig sabihin po nito na wala nang differences. Hindi naman ibig sabihin na pag born again ka na, hindi mo na pwedeng i-acknowledge na lalaki or babae, for example, nasa CR ka, di ba? Hindi pa pwedeng papasukin mo yung lalaki. No, kasi baka dahil dito maging alam niyo, ang daming pilosopo, na sabi nga Pilipino ka. Again, may mga sarili pa rin yung culture na kinakailangang irespeto. Yung sinasabi is that those things don't affect your salvation. Dito ay for standing before God. Ibig sabihin, yung ating pagiging kaligtasan, hindi nakabase yan doon sa kung ano ka. Kundi kung ano si Kristo sa'yo. Ano pa? Hindi po excuse para maging disrespectful. Just because equal po tayo doesn't mean we can disrespect authority or ignore cultural norms. We still need to be respectful and considerate of others. Sabi nga ano po, significance natin sa panahong ito ngayon, unity in Christ, unity in the church. Kailangan po tayo magkaroon ng unity. Dapat magkaroon po tayo ng paninindigan, isang bagay na pinagkakasundaan. Kaya nga po dito sa Galatians 3:28, challenge us to break down walls within the church. Alisin po natin yung mga walls. Hindi dapat tayo nagpo-form ng cliques based on the social status o background. Ano po yun? Pagka yung medyo nakakaangat-angat sa buhay, okay, ganito ang tungo mo. Pagka hindi, ganito ang tungo mo. Hindi po dapat ganoon. Dapat welcome ang lahat. Ano pa? Yung fighting social injustice. This verse inspire us to fight for equality and justice in society.
We should up against racism, sexism, and all forms of discrimination. Now, diyan papasok yung mga LGBTQ, no? Tandaan po natin, they are affected by also that principalities. But syempre, ang tatayuan po natin diyan is we introduce Jesus Christ to them. Ano nga ba talaga ang dapat identity niya? And Holy Spirit will help him to identify that. At para mapaglabanan niya ito. Sabi nga po, again, isa pa, seeing others as God sees them. Lagi po nating tingnan yon. Wag yun sa ating sariling paningin. Ano nga ba ang tingin sa kanya ng Diyos? It calls us to see beyond the surface and recognize the inherent worth and dignity of every person because they are created in God's image and loved by Him. Imagine natin ang mga taong ito ay minamahal ng ating Panginoon Diyos. Ganun ka din. Parehas tayong minamahal ng Panginoon Diyos. At kung ikaw ay namumunghi sa iyong kapatid, ano sabi ng Biblia? Hindi mo kilala ang Diyos. Mga kapatid, dito po ako magtatapos. Very short tayo ngayon. No? Pero ganun pa man, sa aking pagtatapos, ang mensaheng ito po ng Galatians 3:28 ay hindi lang teorya, kundi isang revolusyon ng puso. Sa mundo na laging naghahati sa atin dahil sa kulay, estado o kasarian, pinapaalala po sa atin ng Diyos na kay Kristo na walang superior or inferior. Walang mas save or less save. Lahat po tayo sa paningin ng ating Panginoong Krus, sa paanan ng krus ay pantay-pantay. Pero wag nating kalimutan, ang unity na ito ay hindi tungkol sa pagiging pare-pareho. It's about celebrating our diversity habang pinapanatili po natin ang pagiging isa sa ating Panginoon. Ang iglesia ay dapat maging living proof na posible ang pagkakaisa sa gitna ng pagkakaiba-iba. Dahil kay Jesus, iba-iba man ang itsura natin o background, isa ang DNA natin bilang anak ng Diyos. Kaya sa panahon ng ngayon na puno ng awayan, discrimination at pride, tawag sa atin ni Pablo o panawagan sa atin ni Pablo, mabuhay bilang nilang na walang kinikilingan, kundi si Kristo. Gamitin natin ang kalayaang ibinigay niya para igalang ang bawat tao. Pagtanggol po natin ang mahina at ipakita sa mundo na ang tunay na pag-ibig ay walang pinipili. Kaya nga mga kapatid, ang huling tanong, paano mo isasabuhay ang unity na ito sa pamilya mo, sa trabaho o sa iglesia? Dahil ang mundo ay nanonood at ang pag-ibig ni Kristo ang pinakamataas na sermon na maibabahagi natin. Kung kayo'y magmamahalan o tayo magmamahalan, sabi nga doon, makikilala ng lahat na kayo ay mga alagad ko. Yan po sabi sa ating Panginoon Kristo. John 13, verse 35. Mga kapatid, diyan ako magtatapos. At ngayon naman, nais kong ibahagi ang aking partner para sa kanyang reflection. Meron lang akong gagawin. Is lang. Dali lang po. God's morning mga kapatid. Ito pong napag-aralan natin ngayon ay pinapakita po kung paano tayo dapat maging pantay-pantay sa paningin ng ating Panginoon. Dito po ang reflection ko ay ang pagpapalang ng Diyos ay para sa lahat ng bansa. Pantay-pantay ang pagtingin ng Diyos sa ating lahat sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa ating Panginoong Hesukristo. Kung tayo'y nananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo ng buong puso, tayo ay kanyang tatanggapin sa pamamagitan ng ating Panginoong Diyos. Ang pangakong ito ng kaligtasan ay matagal nang nakasaad sa kasulatan. Bago pa man dumating si Jesus, ito ay pangako ng Diyos kay Abraham. Tayong lahat ng mga hintil na pinawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya ay hindi sa pamamagitan lang ng kautusan, kundi ito ay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Tayo po ay pantay-pantay sa paningin ng Diyos. Wala tayong dapat, tayo din as kanyang mga anak ay wala din tayong dapat na tinatangi or tinititigan or tinitingnan or tinititigan sa ating kapwa.
tingnan natin ang ating kapwa na parang ating Panginoon. Sapagkat sabi nga po na ang nagmamataas ay ibinababa at ang ibinababa ay ang itinataas ng ating Panginoon. Ang tunay po na pag-ibig ay walang pinipili kahit po yan ay hindi ka ibig-ibig, hindi ka tanggap-tanggap. Pero dapat po nating ibigin ang ating kapwa ng kagaya ng pagtingin natin sa ating Panginoon. Ito pong utos na ito ay napaka-importante sapagkat kung tayo po ay may pag-ibig sa ating kapwa, mamahalin natin sila kahit hindi naman sila karapat-dapat sapagkat ang Panginoon po ang tinitingnan natin para sa kanila. Tinitingnan natin ang Panginoon sa kanila kaya nagagawa natin yung mga bagay na hindi akalain natin hindi magagawa, yung mga nagkakasala sa atin, napapatawad natin sapagkat naandoon ang pag-ibig, naandoon ang pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo. Tayo din naman ay nagkakasala kasi tao din naman po tayo pero pinatawad tayo ng ating Panginoon. Mahirap pong sabihin na yung mga ganong bagay pero sa pamamagitan po ng tulong ng ating Panginoon Jesucristo, tayo po ay makakagawa ng hindi natin naakalain na kaya natin gawin. Sapagkat ang Panginoon po ang kumikilos sa atin. Ang Panginoon ang nasa puso natin at ang Panginoon din po ang nag-guide sa atin sa tamang dapat nating gawin. Kaya po itong po mga napag-aralan natin ngayon, hindi po tayo dapat magkahiwa-hiwalay. Dapat po tayo ay unite na tayo ay nagkakaisa sa pananampalataya sa ating Panginoon Jesucristo. Kung ang kapatid po natin ay nasa ibang church, okay lang po yun. Ang importante, ang Panginoon ang iisang Panginoon ang ating sinasamba at ang ating tinitingnan. Kasi meron pong iba na nagsasabi na asan ang bunga mo? Bakit wala yung mga bunga mo na dapat kasama mo sila, na dapat sama-sama kayo nagsasamba sa isang church. Hindi lang naman po kasi isang church, marami po yan. Pwede naman po sa iba silang church pumunta, sa ibang church sila lumago. Basta sila po ay nagpapatuloy sa Panginoon, tayo po ay sama-sama. Sama-sama din po tayo makakapunta sa buhay na walang hanggan. So, yun lamang po at maraming salamat po sa inyong lahat at ako po muna ang babasa nitong mga nandito at meron lang po si Mona. Ayan na pala. So, yun po. Maraming salamat po muli. God bless po. Ingat po tayong lahat. Okay. Praise God. At sige ho, at nagkaroon lang ng emergency. At ngayon pa man, salamat po dito sa ating mga partner online. No? Tayo po ay sinamahan una ni Pastora Fe Diliaga mula po dito sa San Pablo City. At sinundan po din tayo nila Ate Marta, yan, Ate Gloria at Kuya Chris, no? Yan sa lugar ng Bulakin. At mula naman po sa bayan ng Liliw, kasama po natin si Nay Edna Rosena. Yan po. Siyempre mula po sa Dubai, no? Kasama po natin si Sister Maria Bunalos. Yan po. At sa lugar naman po dito sa San Pablo, kasama po natin si Ate Nela Nunoso at ang buong Nunoso family. Yan, si Ate Gloria. At siyempre kasama rin po natin si ang aking magandang nanay, Corazon Getgano Mercado. Yan po. Yan, God bless. At siyempre sinundan po ni Ate Cindy Mercado. Yan. At yan, God's morning sa ating lahat mula dyan sa Pampanga. Yan, kasama rin natin sa Bacolod, no? Si Kuya George Pios mula po sa Bacolod City. Yan, God's morning po. At yan, kalakasan ng lahat, kagalingan ng lahat na may karamdaman niya. Pag-iingat kay Kyle, Casey, Pastor Eds, at ng lahat. Yan. Ano pa? At
Yan, kasama rin po natin siyempre si Naiwini Patual sa Villa Escudero at si yung pinababati ni Ate Marta, si Nelda nga po ba yun? Sister Nelda o Nila, no? Hindi ko na matandaan, no? Yan, at si pagbati ni Naiwini, Nonoso family. Yan, kasama rin po natin si ang Susena Tanyo family. Yan, sa pangunguna ni Ate Carmeline. Yan. At pagbati ni Naiwini sa Artillaga silang family. Yan. At Artillaga Alejandrino family. Lord, ayan, sabi ni Ate Gloria, ayon sa kalooban mo sa mga bagyong parating, ikaw po makapangyarihan sa buong sanlibutan. Lusawin mo po at itapon sa pusod ng dagat para hindi po makapinsala sa lahat. Okay? In God's willing po, kung ano man ang kalooban ng Panginoon. Yan. Malasmas Bombani family. Yan. Yan ni Pastora Pe. Amen. God's morning. Sabi ni Kuya Chris. Yan. Pag-iingat po sa ating lahat. Okay. Okay. Yan. Okay. Lord, nawa po ay maging tahimik ang bansa at sa ibang bansa rin po sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Yan. Pagbati rin natin kay Ate Judith, no? Sa Cotabato City. Yan. Good morning po. Thank you, Lord. Yan. Salamat po. Okay. Yan, sa mga taong pinagaling. Salamat po, Lord. Okay. Yan. Okay, kasama rin po natin si Ate Tina Capadosa mula po sa Kapas Tarlac. Yan, ang asawa ng aking partner. Yan, good morning po. Yan, kalakasan ni Kali, kagalingan ni Lucky. Yan. Yan. At kasama rin po natin ang aking kapatid, isang Caroline Mercado dyan sa Santa Rosa, Laguna. At si Ian. Okay, so that's all mga kapatid. At ngayon, tayo po ay dadako na sa ating pagtatapos. Napaaga tayo ngayon. Meron lang mga kinol attention. Okay, so ganun pa man mga kapatid, tayo po ay manalangin. Let's all pray. O maraming Diyos na makapangyarihan, kami po ay nagpapasalamat sa iyong kabutihan, O Lord, at sa aming pagtatapos, Panginoon. Nawa ay patuloy kami, Panginoon, na pagkalooban mo ng kalakasan upang ang aral na ito ay magbigay sa amin ng kalinawan, magbigay sa amin, Panginoon, ng direksyon upang kami ay hindi maligaw, Lord. Especially, Lord, sa nangyayari ngayon sa bansang Pilipinas na nagkakaroon ng dibisyon, pagkakampi-kampi. Lord, tunay, Panginoon, ang iyong presensya lamang ang makatutugon sa lahat ng ito. Kaya kami po, Panginoon, ay naninigluhod, O Lord, at kami po ay nagtitiwala. Bigyan niyo po kami ng pangkaunawa, Panginoon, sa mga bagay na dapat naming lakaran at dapat naming sundin. Patuloy na, Panginoon, ituon mo kami, Panginoon, sa iyong presensya at sa iyong pagmamahal. Patuloy na dinadalangin din namin ang sinumang may karamdaman sa mga oras na ito, Panginoon, ay patatagin po at yung kalooban, Panginoon, ang kalooban mo, Panginoon, na makapangyari. Lord, dalangin po namin na kami po ay patuloy na ipinagkakatiwala namin ang lahat ng ito, maging sa aming paglalakbay, Lord, your divine protection sa lahat ng ito, dahil alam po namin na hindi ka kailanman nagplano ng ikasasama namin. Dahil ikaw, Panginoon, ay patuloy na nagbibigay sa atin ng hope, Lord, at lakas, Panginoon, upang kami maging matatag at kami ay manumbalik sa iyo. Lord, bigyan mo po kami ng heart of conviction na sundin ang iyong kalooban at lubusan ka naming tanggapin sa espiritu ng katotohanan. Again, O God, we thank you and we praise you sa lahat ng ito, and this our pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Mga kapatid, let us shout the shout of victory. Christ has died. Christ has risen. Christ will come again. And together, we are for Christ. Again, mga kapatid, mamaya po kami po ay nasa na nga ba kami ngayon? No. Ayun na, nasa 2 Peter na pala kami. Tapos na kami, tama. Kasi 1 Peter chapter 5, tayo kagabi. Okay, so nandun na po kami sa 2 Peter chapter 1. At kung gusto niyo makibahagi, ay welcome po kayo.
tayo po ay pag-aralan po na rin ang salita ng ating Panginoong Diyos. Meron po kami Bible study mamaya 8 p.m. kung available po kayo dyan. Okay, mga kapatid, God bless everyone and God's morning, everyone.